Noong August 2018, isang hindi inaasang tanawin ang bumungad sa mga otoridad sa San Francisco. Isang katawan na walang ulo at kamay, nakalubog sa loob ng isang fish tank. Ang pangalan ng biktima, si Brian Egg, isang tahimik at mabait na retiradong bartender. Pero ang tanong, bakit hindi ka dito natuklasan kahit paulit-ulit nang may mga babala? Si Brian Egg ay kilala sa kanilang barangay sa Clara Street, San Francisco bilang tahimik, palapati at mapag-alaga sa kanyang aso. Kaya't noong May 2018, nang bigla na lang siyang hindi muling nakita ng kanyang mga kapitbahay, nagsimula na ang mga tanong. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Brian Egg. Isang kwento na mga nawalang senyales, mga binaliwalang babala at isang sistemang tila huli na palagi sa aksyon. Bukod dito, kung mahilig ka sa mga kasong tila imposibleng maresolba, paki-like, share ang video at subscribe na sa Tagalog Mystery Hub. Dito, binubuksan natin ang mga kwento sa likod ng katahimikan. Si Brian Egg, 65 years old, ay kilala sa kanilang barangay sa Clara Street, San Francisco. Tahimik ang buhay niya pero maayos at lagi siyang bumabati sa mga kapitbahay. Pero habang tumatanda, naging mas tahimik siya. Wala siyang pamilya sa paligid at kadalasan mag-isa lang sa bahay. Bukod dito, si Brian Egg ay isang retiradong house painter na nakatira mag-isa sa South of Market neighborhood ng San Francisco. Isa pa, si Brian Egg ay isang former bartender ng San Francisco Gay Bar na pinangalanan na The Stud. Ang South of Market neighborhood ay kilala sa pagiging sentro ng LGBTQ+ community noong 1970s. Ngunit ngayon ay isang lugar ng mga high-end condo at real estate developments. Sa kabila nito, nananatiling itong kanlungan para sa mga walang tirahan. Si Brian ay kilala sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kadalasang nagbibigay ng pagkain at minsan ay nagpapapasok ng mga taong walang tirahan sa kanyang bahay. Bagamat medyo reclusive sa kanyang mga huling taon, siya ay kilala sa kanyang malasakit sa mga kapitbahay at sa kanyang aso. Si Scott Free na nakatira sa tapat ng bahay ni Brian Egg sa loob ng halos 30 years at minsang nangupahan sa kanya ay naglarawan kay Egg bilang isang matipid na tao. Araw-araw daw itong kumakain sa libreng lunch program ng St. Anthony's Foundation na kadalasang pinupuntahan ng mga taong walang tirahan. Ikinuwento ni Alex Huber, isa pang kapitbahay, na hindi gumagamit ng cellphone o computer si Egg. Pero palakaibigan daw ito at madalas nakikipagkwentuhan habang pinapasyal ang aso niyang si Lucky. Dagdag pa ni na Huber at Free, may mga panauhin si Egg mula sa St. Anthony's na mga lalaking dala lang ang gamit sa backpack o plastic bag at minsan pinapatira niya sa bahay. Pero biglang nawala si Brian. Noong May 2018, bigla na lang siyang hindi na muling nakita ng kanyang mga kapitbahay. Nagsimula ang mga tanong ng kapitbahay tungkol sa kanya. Matagal na nag-aalala ang mga kapitbahay ni Egg, lalo na't ilang buwan na siyang hindi nakikita. Pero habang hindi siya nagpapakita, napansin ng mga kapitbahay na may ibang tao na tila nakatira sa bahay niya buong tag-init habang lumilipas ang mga linggo. Ikinuwento ni Free na may ilang kahina-hinalang lalaking palaging nakatambay malapit sa bahay ni Egg. Ilang ulit na ring humiling sina Free, ang mga kapitbahay at pati na ang kapatid ni Egg ng welfare check sa pulis para tignan kung ayos lang si Egg. Pero paulit-ulit nilang sinasabi na walang nangyari at walang sumasagot at walang nakitang kakaiba. Ang haka-haka ng iba na si Brian daw ay nasa bakasyon pero parang may mali sa hinala nila. Bandang late May to early June 2018, huling nakita si Brian ng kanyang mga kapitbahay. Nang subukan siyang tawagan ng kanyang kapatid, isang hindi pamilyar na boses ang sumagot. Nagpakilalang Nate ang pangalan at sinabing nasa labas si Brian. Mula noon, hindi na siya muling nakontak. Bukod dito, napansin ng mga kapitbahay na matagal nang hindi lumalabas si Brian. Imbes na siya, ibang taong nakikitang pabalik-balik sa kanyang bahay. May mga rideshare cars na dumarating sa gabi at bukas ang mga ilaw ng oras ng gabi. Bandang late July 2018, nagsimulang mag-report ang mga kapitbahay sa pulisya tungkol sa pagkawala ni Brian at sa mga hindi kilalang taong pumapasok sa kanyang bahay. 3 beses nang bumibisita ang pulisya, ngunit umaalis lamang dahil walang sumasagot sa pintuan. Nagulat ang mga kapitbahay sa mga polis, pero sabi ng pulisya, wala raw sapat na dahilan para pumasok. Pinaniniwalaan din ng mga
investigador na wala namang kahina-hinalang nangyari dahil may naiwang mensahe sa answering machine ni Egg na nagsasabing wala siya sa bahay. Noong August 7, 2018, nagpasa na ng opisyal na missing persons report ang kapatid ni Egg. Muli na namang pumunta ang mga pulis sa bahay pero wala pa ring sumagot at walang nakitang ebidensya ng krimen. Nananawagan ng mga otoridad sa sino mang negosyo na nakipagtransaksyon o may nakontak na nagpakilalang si Brian Egg na makipag-ugnayan sa mga investigador. Ngunit ang tanong ng lahat, nasaan si Brian Egg? Sa kalagitnaan ng 2018, nagduda si Free na may masama na nangyayari sa bahay ni Egg. Isang araw, nakita niya ang sabon at tubig na umaagos mula sa ilalim ng pintuan ni Egg. Biglang noong August 13, 2018, isang kapitbahayan tumawag sa 911 matapos makita ang isang crime scene cleanup van sa harap ng bahay ni Brian. May isang kakaibang eksena sa bahay ni Brian. Isang professional crime scene cleaning crew ang dumating na tila walang official order mula sa kahit anong otoridad at hindi naman dapat kung walang krimen. Doon na nagduda ang mga kapitbahay. Sa wakas, pumasok ang pulisya at nakaramdam na masangsang na amoy at nakakita ng ebidensya ng paglilinis. Ngunit 3 beses na tinanggihan ng mga otoridad ang pagpasok dahil umano sa kawalan ng probable cause. Hanggang sa dumating ang mga otoridad kasama ang cadaver dog. Sa loob ng bahay, naamoy nila ang isang mabahong amoy na tila sumisigaw ng bangkay. Noong August 17, 2018, matapos ang 4 na araw ng paghahanap, natagpuan ng pulisya ang isang torso sa loob ng isang malaking aquarium na nakatago sa isang silid na ang pintuan ay natatakpan ng larawan. Ang katawan ay walang ulo at mga kamay at pinaniniwala ang pinatay sa pamamagitan ng blunt force trauma. Ang katawan ni Brian ay nakumpirma sa pamamagitan ng DNA testing. Ang aquarium ay puno ng mga kemikal tulad ng bleach at ammonia na posibleng ginamit para mapabilis ang pagabulok ng katawan o itago ang amoy. Natagpuan din ang mga bote ng drano at isang iron sawhorse na ginamit para pabigatin ang katawan. Noong May 2019, lumabas ang autopsy report. Ayon sa San Francisco Medical Examiner, si Egg ay pinatay ng marahas at ang kanyang katawan ay chinap-chop at isinilid sa isang fish tank na may kemikal. Ayon sa mga eksperto, ang pagputol at pagkatago ng bangkay ay hindi pa rin sapat na ebidensya para masabing may krimen na pwede pang hindi makasuhan kung walang malinaw na ebidensya ng pagpatay. Napag-alamang may mga bali si Egg sa 2 wrist at isang buto sa likod na ayon sa report ay maaring dahilan ng blunt force trauma o mga suntok o malalakas na tama sa dibdib. Pero hindi masabi sa report kung kailan o paano talaga siya namatay, lalo na't sobrang bulok na ng katawan. Si Robert McCaffrey na 52 years old ay naaresto sa bahay ni Brian habang si Lance Silva ay naaresto sa isang kalapit na hotel. Si Silva ay pinaghihinala ang gumamit ng credit card ni Brian para bumili ng sasakyan at bayaran ng cleaning company. Ngunit kahit malinaw ang ilang ebidensya, hindi sila nakasuhan ng murder. Wala raw sapat na direktang patunay kung sino ang pumatay, kailan o paano ito nangyari. Subalit noong June 1, 2018, isang 2007 BMW ang binili gamit ang pangalan ni Brian Egg. Ang dokumento ng pagbili ay kalaunan natagpuan sa pangalan ni Lance Silva. Parehong kinasuhan ng 2 suspect ng homicide, fraud, theft, identity theft at elder abuse. Kalaunan, ibinaba ng San Francisco District Attorney's Office ang mga kaso laban kay McCaffrey. Pero si Silva ay nanatili sa kulungan sa Alameda County dahil sa paglabag sa kanyang probation. Gayunpaman, sa kabila ng mga ebidensyang ito, hindi sila nasampahan ng kaso ng pagpatay dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Ang mga kasong ito ay kalaunan ibinaba dahil sa kakulangan ng ebidensya. Si Silva ay nanatili sa kulungan dahil sa isang parole violation sa ibang kaso hanggang sa siya ay palayain noong April 2019. Ang tanong ay bakit? Dahil daw sa kakulangan ng matibay na physical evidence. Walang witness sa actual na krimen, dahil walang ulot mga kamay ang katawan, hindi ma-confirm kung paano siya namatay, kahit ang DNA test ay hindi kayang ilahad ang buong istorya. Ang tanong, kung hindi sila, sino? At kung sila, bakit tila nakaligtas sa parusa? Isa pang tanong ang bumabagabag sa komunidad. Paano kung nakinig agad ang pulis sa mga ulat ng mga kapitbahay? 3 beses daw silang tumawag. Ilang linggo bago nadiskubre ang katawan. Sa bawat araw na lumilipas, nabubura ang ebidensya. Nalilinis ang lugar
at nawawala ang tsansa para sa hustisya. Paano eksaktong pinatay si Brian Egg? Sino nang dismember sa kanya at naglagay sa kanyang mga labi sa aquarium? May kinalaman ba sina Silva o McCaffrey sa aksyon ng pagpatay o sa pag-atakip lamang at pandaraya? Bakit natagal ang pulisya sa pag-aksyon sa kabila ng paulit-ulit na babala mula sa mga kapitbahay? Ano ang tunay na nangyari kay Brian Egg at bakit tila may galit sa kanyang salarin na pumatay sa kanya? Hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na sagot, walang katarungan at walang closure. Ang bahay ni Brian na dati puno ng katahimikan ay isa ng simbolo ng sistemang pumalpak. Hanggang ngayon, maraming tanong ang nananatiling walang sagot. Sino ang pumatay kay Brian? Bakit siya pinatay? Bakit hindi agad kumilos sa mga otoridad sa kabila ng ulat ng mga kapitbahay? Ang kaso ni Brian Egg ay nananatiling isa sa pinakamisteryosong kaso ng pagpatay sa San Francisco. Bukod dito, ang kaso ni Brian Egg ay tampok sa Unsolved with James Patterson, isang true crime series na streaming sa Fox Nation. Ang episode na ito ay naglalayong magbigay linaw sa kaso. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang kaso ni Brian Egg. Wala na akusahan o nahatulan para sa kanyang brutal na pagpatay. Ang kanyang ulo at mga kamay ay hindi pa rin nakikita. Ang kanyang mga kapitbahay at pamilya ay patuloy na naghahanap ng hustisya at kasagutan. Ang matinding tanong ay kung paano mo malalaman kung isa ka ng biktima. Sa kwento ni Brian Egg, hindi lang isang buhay ang nawala. Nawala rin ang tiwala ng isang komunidad sa sistemang dapat sa'y nagpaprotekta sa kanila. Sa panahong parang normal na lang ang mga ganitong krimen. Paano mo nga ba malalaman kung may nangyayaring masama kung hindi na rin nakikinig ang mga dapat makinig? Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Tagalog Mystery Hub. Dito, binubuksan natin ang kwento sa likod ng katahimikan. Hanggang sa muli, paalam.